Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na talakayan sa mundo ng social media. Talaga naman natuluyan na nga kinarma ito si Bangag Jr. Dito nga natin mapapansin na ayon nga sa maraming netizen at media ay talagang nahilo nga ito sa kanyang interview. Ngunit maraming netizen din ang nagsasabi na talagang nagmamaang-maangan lamang ito si Bangag Jr. nang sa ganoon ay makatakas sa kanyang mga kaso na kinakaharap ngayon. Dito nga natin mapapansin na marami nang lumalabas na haka-haka sa mundo ng social media. Kaya naman ngayon ay hindi na makakawala muli pa ang kampo ni Bangag Jr. at Lisa Tanas. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating tatalakayin. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga nagbabagong mga balita. Sa atong gabyon. Bukod daw sa paglalagay ng mga gabyon, magsasagawa rin sila ng dredging sa ilog upang palalimin ang daluyan ng tubig para maiwasan ang panganib ng Pero pagbaha. mga kababayan, Mula sa walang inabot na ng baha. Ay, inabot na ng, baha. Inabot na ng delubyo. Nakita nyo, ang mga tao mismo nagsasalita. Bakit? Kailangan nilang sirain, maayos naman. Di ba? So ngayon, malinaw pa sa sikat ng araw na talaga itong mga hayop na ito, okay, ay bababuyin ang bayan ninyo. Ang mga matitino na mga konstruksyon o mga establishmento o mga tulay o mga dike, sisirain nila. Bakit nila sinisira yan? Do you think trip lang nila? O sirain natin ito kasi trip natin? Sinisira nila para pera. Bibili na naman ng mga semento, kung mga equipments, materyales, kung ano-ano pa man. Ngayon, ima-mark up na naman nila. Sabi ko nga, kung piso lang ang halaga ng isang kilong asfalto, magiging 1,000,000. Diba? Yun ang ibig kong sabihin. So mismo ang mga tao na ang nagsasalita. Okay? Oh, tignan natin ito. Here we go. Ano tong mga balita? Ano to? Balitang katakataka. Alright? So ngayon, mga kababayan, nilalagyan daw nung sabi niya, nung gabion or gabion, parang ano ba yung gabion? Parang rice yung parang ganun, harang-harang na konkreto, 'di ba? Ganun ba 'yan? Kur 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 kur, kur, parang ganun. Anyway. All right, here we go. Ano pa ang mga sinabi nila? Ano pa ang sinabi ng mga bangag dito sa baha na ito? Magmi-meeting daw sila. Ang sabi ni Bangag, magmi-meeting sila, papatawag niya lahat ng kanyang mga gabinete. Papatawag, lalamo na naman sila. Ano magmi-meetingan nila? Binaha na yung mga tao, inanod na. Ngayon pa lang sila magmi-meeting. Paulit-ulit na lang. Di ba? Paulit-ulit na lang, magmi-meeting. Dapat noon pa, 4 na taon ka na dyan, Addictus Benedictus. Right? 4 na taon ka ng hayop ka. Magmi-meeting kayo o magsesesyon o mag-ORG? Papayag ba kayong ganyan? Puro na lang kasi pinaganda na namin ang DSWD sa mga pagmimigay ng mga booking bigas. At imi-meeting ko aking mga cabinet secretary. Chuchu. Sabi ni Gorgosoro, Gabion Wall, mas mura kasi yon. I don't have any idea kung magkano, mas mura ba yun palangga? Yan, ang justification siguro. Kung yan ang, kung mura yung Gabion Wall na yon, di alam nyo na kung bakit nila binakbak yung matinong mga dikes sa Davao City. Wala talaga matinong gagawin to mga hayop na to. Sa Ilocos, yung in-expose ni Zaldico, in-expose ni Chavit Singson, na umabot sa 10 billion na flood control. Money na ninakaw ni Sandro Marcos Charis. Ano nangyari? Di ba binaha din kayo dyan? Wala namang mangyayari talaga palangga. Sabi ko nga sa inyo, kailangan nyo nang kalusin ang lahat ng mga bangag. Right?
O, puro lahat. Ay, Sara na naman, o. Sara. Okay, puro na naman si Sara. Inano na naman nila doon. Itong si Castro. Ano sabi ni Castro? Ni Impacta Castro, patuloy yung pag-iimbestiga. Yung mga records nga po, sabi po ng Senado, ay binigay na po nila sa Ombudsman para matuloy ang mga investigasyon about the flood control. Kasi nagtatanong yung mga reporter, ano yung update dito sa flood control man ito, may mananagot ba? Walang mananagot hanggat si Bangag dahil sila yung promotor. Sila yung pasimuno, mga kababayan, ng pagnanakaw. Paulit-ulit na lang ba tayo dito? Kahit ano pa sabihin ni Impacta Castro sa executive po kasi alam po natin sa lahat ng kailangan maimbestigahan ay dapat maimbestigahan. So nasa kamay na yan ng ombudsman. Walang naiimbestigahan. Dapat ito bitay na to mga to. bitay na dapat tong mga hayop na ito. Sabi pa ng Impacta, sa ngayon po marami po ang mga kasong isinampa, marami na rin po mga warrant of arrest at ang na-issue, warrants of arrest, sabi niya ang na-issue na hindi natin mahihantulad sa mga nakaraang administrasyon. Putang inang ito. Hindi mahihantulad sa, talagang Duterte, wala na pinagkaiba kay Abnoy nung nakaraan na sisihin si yung nakaraang administrasyon, di ba? Matatapos na sila. Mamamatay na silang lahat. Sa ngalan ng aking kulam, mangungulam na naman ako. Igusum. Tegi boom boom. Ito malaki na to, Zoro. Malaki na to. Tama na to. Kita mo to? Tama sa mga bungo nila. Igusum. Tegi boom boom. Nako, sinamaan si Castro. Baka mauna. Tapos tumalsik kay Bangag kasi nasa likod si Bangag eh. Ayan. Anyway, ipakulam na mga lintian. Sabi ni Queen, Krish, si Marivic, si Nelson. Hay, nako palangga. Dapat talaga silang matapos na. Okay? So, puro na lang ganyan na mag-imbestiga. Then, ano ang sabi ni Castro? Ni Impacta. Okay? Tungkol dito kay doon sa kasinungalingan ni Sandra Charis. Uy, Sandra, totoo ba na pinalaglag mo yung Jonakis mo? Tumagot ka nga, totoo ba yon? Mamamatay tao ka, totoo ba yon? Mamamatay sanggol ka pala, yun? Totoo ba yon? You have to act now. Grabe na ang nangyayari sa bayan nyo. Diba? You have to act now. Ano sabi ng hayop na Castro? Ayan, hindi daw nagsisinungaling si Sandro Marcos. Sabi niya dito, ang sabi lang daw ni Bangag, he has raised his kids well and his son, Sandro Marcos, will not lie. Hindi alam mo, sabi ko nga, kung ang kidlat, di ba? Kung ang kidlat ay tumatama sa mga sinungaling, patay lahat ng nasa Malacanang. Right? Kung ganun yung rationale na kung bakit may kidlat sa mundo, dahil sila ay designed para tamaan ang mga sinungaling, ang mga nag-orgy, na katulad nila, yung mga nagnanakaw sa kaban ng bayan, patay na silang lahat. Day one, segundo pa lang ng buhay nila. O, gorgor na yung mga yan. Kaso puro lahat demonyo talaga mga palangga eh. Wala naman ibang balita, kundi yung kawawang sitwasyon ninyo. Right? Yun. Grabe ang basura. Yeah, I know. Grabe ang basura po sa may Parañaque, near sa may Baclaran. Grabe. I know. Tika, pakita natin itong ano na to ha. Where is that? Okay. Asan yung mga kanina? Okay. Pakita natin itong News 5. Tingnan natin mga pinagsasabi ng mga to. Okay. Okay, tanyo? Bilang na nasawi. Ayan. Asan yung basura kanina? Huwag na nating anuhin yung mga landslide. Ayan. Yan lang naman ang mga nangyayari. Mga epekto ng baha. Sa Vizcaya, Pangasinan. Nueva Vizcaya, Pangasinan. Yan lang naman. Ang baha na sana yung kanina. May nakita nga ako noon, Marivic, na pagkadami-daming tubig. Ay, pagkadami-daming lumulutang pa yung mga yung mga, ayan, tignan mo, yan ba yung gusto niya? Wow, galing, di ba? Kalumpit Bulacan. Yan, you enjoy. Diba? Bangka na ngayon, imbis na kotse, magbangka, bumili na lang kayo ng bangka. You deserve it. Kasi ayaw nyong manindigan. Sino mag-aakala na yung mga subdivision na yan na pagkakaganda,
Imbis na mga sasakyan ang mga nakaparada, 'di ba? Ay ay bangka na ang mga sakayan nyo ngayon. Only sa Bangag administration. Tingnan mo yung sasakyan nila, nasa taas na, nakita nyo? O, nasa taas na yung mga sasakyan, nasa rooftop na. At nasa ilalim ay bangka. See that? Oh, you deserve that. Patalsikin ng mga dimo. Ito pala yung sinasabi mo. Oh, ayan. O yan, mga kababayan. Where is this? Naipon na ang basura sa creek. Napuno. Okay, Cainta Rizal. All over yan. Pero ayan, tignan na. Mamasura na lang kayo. Baka may makita kayong yaman dyan. May pera sa basura. Right? Yan na lang ang gawin. Wala naman na iba tayong pwedeng gawin. Dapat patalsikin na yung mga demonyo. Ano ang sabi ni Huzat, si Deng Baksakwin? Kailangan daw panagutin yung mga sangkot dyan sa flood control. At the same time, panagutin si Sara Duterte. Ituloy daw yung impeachment. Huwag daw kalimutan. Kita mo yan? Ako ayoko na magalit kasi nakikita-kita ko sila. Ngayon lang nagagalit ako. Nagagalit, ganun. Nakakabwisit kasi. Nakikita natin na anytime, di ba, pwede silang mamatay lahat pag inadya ng Diyos. Yan na lang. Alam mo, it's impossible, pero dinadasal ko talaga yun. Hindi ako nagbibiro. Lord, pwede ba kunin mo na lahat ng mga magnanakaw sa kaban ng bayan? Lord, pwede ba kunin mo na ang mga nagpapahirap sa bawat Pilipino? Panagutin na, yes. Queen Kish, not only si Martin Romualdez, si Lisa Tanas, si Marcos Jr., sila yan ang promotor, sila ang nag-expose na kasi Zaldico eh. Di ba? Dating chairman ng Committee on Appropriation. Dapat magurgur na silang lahat. Hoy, mga mangkukulam sa Pilipinas, kulamin nyo na, sabi ni Macby. O nga, ito naman ang mga mangkukulam na ito. Pwede ba gawin nyo na? Ang dami pa ng mga babaylan sa atin. Yung mga, babaylan, di ba? Ang dami yung mga sinasabi. Hindi yung paggurgurin ito mga hayop na ito. Sabi ni Nelson, ang stress at galit daw ay nakakapangit, madam. Well, actually, hindi naman ako nai-stress talaga sa buhay ko personal. Nasi-stress lang ako pag nakikita ko kayo tulad niyan. My life is so beautiful like me. Diba? What else do I need in life? Hindi ko nararanasan, hindi naman sa nagyayabang, mga palangga, dumating na tayo sa point ng buhay natin na nakita na natin yung kahirapan at kaalwanan. Okay, dati sa Pilipinas ako, pag ganyang umuulan, hindi ka makapasok sa trabaho. Nalala ko dati, nung baha ako, mutik na ako matamaan ng lumilipad na yero. Kinuwento ko na yun sa inyo eh. Nag-work ako noon sa I was young. Lumipad yung yero, buti na lang, mahal talaga ako ni Lord. Sabi ni Lord siguro, huwag mong tamaan ng yero yan, may mission pa yan si Maharlika. Totoo yun, naranasan ko din yung mga sa Espanya, mga ganyang baha, naranasan natin kahirapan. Kaya nga nag-wish tayo na sana ang bayan natin, pamunuan naman ng mga matitino. Right? Kasi wala na akong hilingin pa sa buhay ko, mga pabayan. Hindi man tayo katulad ni Jeff Bezos, I wish, no? Or ni Elon, di ba? At least mabuhay tayo ng maayos. Right? Beethoven Crasco ng Canada Palangging, how are you there? Hindi tatalabang kulam sa kanila kasi si Satanas ang may hawak sa kanila, sabi ni Gorgor. Alam mo, mag-meet sila ng kapwa ni Satanas. Magurguran sila, katulad nung naipasok sa garapon. Di ba? Papalakpak na naman tayo. Alam mo, yung mga yan, kakarmahin yan. Ako kasi naniniwala talaga ako sa karma, mga kababayan. Lahat ng mga demonyong kilala ko, hindi ba nang-api sa akin na parang may something na inggit sila sa alindog ko, namatay na silang lahat. Kaya lahat na nagpapakalat ng mga kasinungalingan about Maharlika, lahat ng naiinggit sa alindog ko, mamamatay kayo. Mamamatay kayo. Garapon, very, very soon. Magbagong buhay na kayo, mga hayop kayo. Alright, Tintin Reyes. Okay, sabi ni Nelson, ang init daw sa impyerno. Alright. Ang sabi ni Will Agil, pag wala nang binayad sa mga troll si Lisa Tanas, saan sila dadamputin? Sabi pa ni Will, Zoro, si Lisa Tanas, ang latbi niya ay nakakasuka. Bakit? Nadilapan mo na ba, Will?
Then after that, we're gonna gurgur. We're gonna gurgur him, and that's really, really my satisfaction today. Ikulong na yan, sabi ni, ay nako. Yes, sit and rice, ako bahala sa kanila. Alam niyo yung kamandag ko. Okay. Kaya ko silang tirisin na parang surot. Parang surot. Sabi nga ni Vince Dichan, parang surot. Yung mukha kasi ni Lisa Tanas mukhang surot. Ang mukha ni Shandro mukhang alkitran. Ay nako, mukhang alkitran. Ang papangit. Ang problema kasi sa mga pangit na to, sila pa yung malakas ng loob mamintas ha. Akalain pala nga pangit daw ako. Bulag ba sila? Bulag ba kayo, mga yawa kayo? Hindi ba nakikita yung tsura niyo, mamukha kayong alkitran? Oh my goodness. Maduming tingnan ang mga pagmumukha ni Lisa na sabi ni Tintin. Yes. Oh, inggit lang sila sa sa hair ko today. Mga inggitero kasi yan kasi alam mo hindi kasi nababagay, hindi sila binabagayan. Alam mo, binabagayan lang. Alam mo, nakita niyo 'di ba ang dami iba-iba ako ng suot. Pag ang mukha mo mukhang almoranas, sabi nga ni Queen Kish, 'di ba? Hindi ka babagayan ng kahit anong buhok. Kahit na kalbo, tingnan mo si Inday Sara. Kahit magpakalbo, ang ganda-ganda pa rin. Right? Kahit ang buhok maiksi, 'di ba? Tingnan mo si Marlica, kahit puti ang buhok, mag-white hair tayo. Kasi where's my white hair? Gusto niyo ba mag-white hair ako? Para ipakita ko. Gusto ko lang mag-white hair kasi dali lang. So anyway, hindi pala ako, punyeta. Buti naririnig niyo ako, mga yawa. Talaga tong mga bangag na to. Okay, so mga kababayan, tuloy-tuloy pa rin ang ating, tuloy-tuloy pa rin ang ating mga eksena sa banga. Dahil hindi natin hahayaan na magtatagumpay ang mga yawa. Kaya sabi ko sa inyo, tagpasin nyo na ang mga dapat tagpasin kasi hindi na nakakatuwa ang ginagawa nila. Araw-araw kayong pinagnanakawan, pinapahirapan sa mga baha-baha na yan. Hindi na natatapos ang problema natin sa bayang ito. 'Di ba? Araw-araw pinaghahakot ang pera ng bayan. Kayo, bibigyan lang kayo ng 4 na sardinas o 2 kilong bigas o 8 kilo, bigyan kayo ng ayuda pero fake pa yung iba. Dahil pinagawa ni Matibag sa Recto, alam mo yon, mga ganyan, okay? So yeah, why not? Choknat? Oh, ayawa kayo. Ha? Ano na? Ano na, mga yawa kayo? Tignan nyo na ngayon, lola na ako. Nagpalit na tayo ng outfit. Ikaw naman ni Risa. Ay, ng outfit, ng hair. Nagpalit tayo ng hair. Gusto nagpalit na naman ako. Di, tama na yun. Di ba? Sabi nagtatalk tayo. I really like this white hair. Almoranas, yung mga pangit. Ay, nako. What else? Tingnan ko lang. Ano ba mga dapat nating tapusin sa mga wala naman palangga na wala namang improvement, okay? Maliban sa pinagsisibak nila yung mga taong ayaw nila dahil nga natamaan yung tiyan ni Satanas, buti nga. Alam mo dapat pasalamatan natin si Fuad na merong sibat. Di ba naman tayo, kung may sibat, ano ba yun? Yung parang matulis, tapos pag sa ulo ni Satanas, butas, di ba? Wishful thinking lang naman yan. Okay? Ano ang sinasabi ni Palangga? Sabi ni Risa, no joke, kahit anong inayos sa sarili mo, bagay maganda kasi, di ba? Thank you naman Palangga. Minsan may moment ako, may moment kayong ayaw niyo mag-ayos, di ba? May moment akong ganyan. Pero pag nag-ayos tayo ng naaayos mo si, di ba? Si Palangga, ang mata, mo lumalaki. Yung bumaliktad na Marie nakatanggap ng pera, kakasuhan nila, sabi ni Sofia. Yan naman talaga ang patutunguhan dyan, mga kababayan. Sa ano na yan. Kapag nagbaliktad ka at gumawa ka talaga ng kasamaan at umanig ka sa kasamaan, walang mangyayari. Okay? Walang mangyayari sa'yo. It's either gugurgurin ka or itatapon ka rin nila, right? Sabi ni Vega, Madam Marika, birthday pala ni Bangag Palaka ngayon. Yun ba birthday ng hayop na yun? Satanas? Malay mo, huling birthday niya na yan.
hindi niya mapapakinabangan pagka addict ka. Masama kang damo. Hindi totoo yun na masamang damo ay matagal mamatay. Hindi yun totoo. Diba? Applicable din yun sa masamang damo mabilis mamatay. Right? Kasi marami tayong mga mabubuting tao na naglalast sila, mga centenarians. They're not masamang tao dahil, maliban dun sa isang namatay na si, ano, Enrile, diba? Yun talaga, literal na masamang damo. Hmm. Grabe, hanggang sa huling hininga niya, puro kasamaan pa rin. Hmm. Ay, nako. Anyway, Eric Sylvester, birthday ba niya? Ay, Eric Sylvester! Sana huling birthday mo ng hayop ka. Ipaliwanag mo kung bakit meron kang kalahating bilyon na kayamanan o kanakawan. In 3 years, hayop ka. Magpaliwanag ako saan galing ang 3 billion na yan. Birthday niya ba talaga? Asa na yung best friend ko si Ben Ngao. Isa pang maarte. Hmm. God, Wilford. Uy, Ben. Asa na yung debate natin? Ang yun, ang tagal eh. Hindi mo na ako binalik. Naduwag kang sa puta. Naduwag ka siya, no? Unfiltered. Gusto lang gamitin ni Maharlika yung aking mga follower. Diba? Kaya nalalaman-laman ko siya pala nagko-content sa akin. Kaya tinignan ko naman yung iyong mga engagement. Mas madami-dami pa naman ang engagement ko sa iyo, gago. Ay, nako, mga kaaway natin, mga demonyo, sana maglaho na sila. Birthday niya. Okay. Eric Sylvester, kawatan ng identity. Your honor is honorable. Okay? Dapat ka nang mawala sa mundo. Huli mo na yan. Feeling ko may gugurgur sa mga yan. Ako nararamdaman ko. Ito na nga. Pag ganyan kasi kasama yung mga tao, katulad nung garapon, di ba? Si garapon, ginurgur ko. Nag-away sila sa mga pati-hati-hati nila. Itong mga demonyo, paggugurguran yan. Kasi di naman tayo makaganti yung sila nag-aaway. Mag-uunsiyan sila sa kanilang mga maleta. Kasi ganyan talaga ang kartel. Ganyan ang sindikato. Kapag nanood ka sa mga documentaries, even yung mga true stories, naggugurguran talaga sila. Kasi naglalamangan sila ng mga ninakaw nila eh. So, yun na lang ang wish ko pagiging natin. Dahil wala naman tayong kakayahan maganda. Saka hindi natin dudungis ng ating mga kamay sa mga hayop na yan. So, let their kasama sa pagnanakaw ang tatapos sa kanila. Kasi mag-aaway yung mga yan. Sabi mo si Dr. Jose Pungal, dapat ganti. Diba? Mga ganyan. Correct. Dapat itayin. Pero mo, biglang yumaman si Erwin simula nang pumasok sa pat. Exactly. In 3 years. Wala. Hindi ka, nagagalit na naman ako ngayon. Ano na tayo, patapos na tayo. In 3 years, kalahating bilyon ang nadagdag sa kanyang salin. Hindi naman siya pinaka-billionaire na may mga negosyong ganun kalaki. Saan niya kinuha yung kalahating bilyon na yun?